Ano kaya ang natuklasan ni Barbie nang matunghayan niya? Sa unang pagkakataon at malapitan, ang isa sa mga obra ni Juan Luna, ang La Bulaqueña. Ay nako, eto ho, narito ho ang pagpapatuloy ng dapat alam mo docu-serye La Bulaqueña sa pagkukwento ni Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Grabe! First time kong makapasok ng National Museum kasi dati hindi ako nakapag-field trip eh. Kaya today, susulitin ko talaga. Nakakailang hakbang pa lang ako sa loob ng ating pambansang museo. Gusto ko nang manliit sa higanting obrang bumungad sa akin. Sa kanta ng Eraserheads ko napakinggan at ilang libro ko lang nabasa ang tungkol sa Spolario na ipininta ng dalubhasang pintor na si Juan Luna. Ngayong kaharap ko ito ng malapitan. Bukod sa malaking paghanga, may kakaibang kilabot akong nararamdaman. Tatakot ako kasi nagiging totoo siya sa akin. Moving portrait para sa akin. Pero hindi pala lahat ng likhang sining ni Juan Luna ay higante sa laki. At ito naman po ang isa sa mga likha rin ni Juan Luna, ang Portrait of a Lady na pinaniniwalaang larawan ng kanyang asawa. Ito naman po ay ang Parisian Life na likha rin ni Juan Luna at sinasabing nandito rin siya sa larawang ito. Hanggang mapukaw ang aking pansin ng isa pang obra ni Juan Luna. Sikla ito eh. Wow! Oh my God. Well, sobrang ganda niya. Sobrang ganda ng damit. Sobrang detailed. I see she's wearing a ring. I'm assuming she's married. Pero parang from the looks of her face, she looks sad. She's longing or waiting for someone. Yung mata niya, yung parang ang daming sinasabi na hindi mo alam kung ano. Siya ang La Bulaqueña o Una Bulaqueña. Pinaniniwala ang ipininta ni Juan Luna ang misteryosang babae noong Nobyembre ng 1895. Ilang taon bago sumiklab ang revolusyon laban sa pamahalaang Kastila. Marami ang nag-akala na ang babae sa larawan ay si Maria Clara, ang pangunahing tauhan sa nobela ni Jose Rizal na Noli Me Tangere dahil sa kasuotan nito, at hawak na panyolito at abaniko. Nakatayo ang babae sa larawan habang nakukubli ang kanyang mga paa ng mahabang saya na may tapis. Tulad ng misteryong bumabalot sa sikat na painting ng Mona Lisa sa Paris, hindi rin kilala ang tunay na katauhan ng La Bulaqueña. Bukod sa kanyang bilugang muka at mga mata, matangos na ilong at mapupulang mga labi, kulot na buhok at malalagong kilay, walang tiyak na pagkakakilanlan sa La Bulaqueña. Tila sadyang itinago sa kasaysayan kahit man lang ang kanyang tunay na pangalan. Hindi pa rin tiyak kung ang babae nga ba sa larawan ay nagmula talaga sa probinsya ng Bulacan. Nakapukaw ng atensyon ko ay yung singsing. Nagulat ako na may singsing. Para sa akin, masyadong makapangyarihan ang ibig sabihin ng singsing. Kasi ang ibig sabihin niyan ay pagsasama, commitment, kasal, marriage. Hindi ko mawari kasi parang ang lungkot ng mukha niya. Nakatingin siya sa kawalan na parang may iniintay siya. Hindi ko alam kung ito ba ay parang pangarap ni Juan Luna na ikasal sa kanya. O ito ba ay singsing na ibig sabihin ay ipinagkasundo siya sa ibang lalaki. Kaya may papaliwanag din natin ang emosyon ng La Bulaqueña na longing or parang nangungulila sa totoong pagmamahal. Dahil itinuturing na isang obra maestra ang La Bulaqueña, maraming haka-haka na naging mahalagang bahagi ng buhay ni Juan Luna ang babae para malikha niya ang napakagandang larawan nito. Nung Maria Clara, may ibig sabihin pag nakasara yung pamaypay, ayaw niya dun sa lalaki. Pwede nga, ipinagkasundo siya sa iba, pero ayaw niya kasi nakasara yung pamaypay, yung abaniko. Kaya siya malungkot. Sa paglipas ng maraming taon, 129 sa katunayan, nananatiling tikom ang labi ng La Bulaqueña sa kaniyang tunay na pagkatao.
Sino nga ba ang Labulaqueña? May mga hinala at may mga umaangkin. Siya ba si Maria Rodrigo o iyang ng Bulacan, isang may bahay at mandirigma? O siya ang mistisang si Emiliana Iriarte Trinidad ng San Rafael, Bulacan? At maaari rin namang si Francisca del Rosario o Paquita, isang magandang dilag mula sa Binondo, Maynila. Susubukan nating tuklasin ang tunay na katauhan ng Labulaqueña mula sa anino ni Iyang, Emiliana at Paquita. Maganda sanang malaman natin kung sino talaga ang pinagbasihan ni Juan Luna sa Labulaqueña. Naniniwala ako na siya na nga yun. Napakahalaga ang identidad dahil ito yung mag-uugnay sa atin sa ating nakaraan. May namatay pala dahil sa kanyang kamay. Parang ang lungkot ng mukha niya. Ito, may ebidensya kaming magpapatunay na siya yung nasa painting.